Marahil na hindi lingid sa inyong kaalaman ang mga pangyayari na mahirap ipaliwanag ng siyensya. Samahan ninyo ako at ating tuklasin ang naging karanasan ng aking lolo, Valentin. Pagkatapos ng giyera laban sa mga Hapon, naging mapayapa na ang lugar ng aking lolo. Nawala na sa kanilang mga agam-agam na baka nariyan na naman ang mga mabagsik na mga kalaban na walang awang pumatay sa bunsong kapatid ng aking lolo. 1 taon pa lamang noon ang bunsong kapatid ng lolo ko nang marating ng mga Hapon ang kanilang lugar sa may bandang sulok ng Sultan Kudarat. Sinakop ng mga Hapon ang kanilang baryo at abot na ng mga ito hanggang sa bundok. Kasagsagan ng pagtakas noon ng aking mga lolo nang may rumorondang mga sundalong Hapon. Hindi na sila makapagkubli sapagkat pumalahaw ng iyak ang kanilang bunso, kaya hinuli sila at sa kasawiang palad ay dinakma ng isang sundalo ang sanggol na kapatid ni Lolo Valentin. Inihagis ito at sinalo ng bayoneta, kaya tumilamsik ang sariwang dugo na nagkalat sa paligid, kasunod ng pananahimik ng kaawa-awang bata nang tuluyan na itong nasawi. Samantalang sina Lolo Valentin ay nakatakas kasama ng kanilang ama na mabilis ang mga kilos habang abala ang mga Hapon. Nang makita ng ina ni Lolo Valentin ang pangyayari, nataranta ito at sa matinding kalungkutan, nawala ito sa sariling katinuan. Nakatulala na lamang ang ina ni Lolo na paminsan-minsan umiiyak ito at isinisigaw ang pangalan ng pinatay na bunso. Palihim na dinadalaw ng ama ni Lolo ang kanyang nabaliw na ina. Dinadalhan niya ito ng makakain at pinaliliguan na rin kapag may pagkakataon. Hindi nagtagal ang ganitong pangyayari dahil nagapi at sumuko din sa wakas ang mga kawal ng Hapon nang masukol sila ng hukbo ng mga Pilipino sa tulong ng mga Amerikano. Nasa 7 taong gulang noon si Lolo Valentin nang matamasa nila ang kapayapaan. Isang araw, may nakilalang kalaro si Lolo Valentin na isang bata at halos kaedad lamang niya ito. Mula noon, madalas na silang magkalaro hanggang isang araw, niyaya si Lolo ng kanyang kalaro. Sumama naman ang aking lolo nang walang pag-aalinlangan. Pumasok lamang sila sa isang napakalaking puno ng balete. Ngunit sa isang kurap lamang niya, isang napakamagarang palasyo ang bumungad sa kanila. Nakita din ni Lolo ang isang mahabang lamesa na pakiwari niya may malaking handaan. Punong-puno ito ng iba-ibang putahe. At ang isang nakaagaw pansin sa kanya ay ang kaning itim. Agad binulungan ng kaibigan si Lolo. "Valentin, tikman mo lahat ng mga pagkain dito, maliban sa kaning itim, dahil hindi ka na makakabalik sa inyo." Wika nito kay Lolo. Sa dami ng masasarap na pagkaing nakahain sa lamesa, dumampot si Lolo ng tig-isang kutsara at inilagay nito sa kanyang pinggan. Pagkatapos kumain, niyaya si Lolo ng kanyang kaibigan na mamasyal sa paligid. Sumakay sila sa isang magarang kotse na noon lamang niya nakita. Hindi niya alam ang tawag dito, pero kung maihalin tulad niya sa panahon ngayon, kotse ito kung tawagin. Umikot sila sa napakalawak at napakagandang paligid na parang paraiso. Puno ng bulaklak ang paligid at ang mga puno
ay hitik na hitik sa bunga, ngunit wala itong katulad na prutas at noon lamang niya ito nakita. Maya-maya pa, biglang kinabahan si Lolo Valentin. Kaibigan, ako'y magpapaalam na sa'yo dahil baka kanina pa ako hinahanap ni Ama. Pamamaalam ni Lolo sa kaibigan. Sige Valentin, sasamahan kita sa inyo, wika ng kaibigan ni Lolo. Pagkarating ni na Lolo sa kanilang bahay, laking pagtataka niya kung bakit napakaraming tao sa kanilang bakuran. At nakita niya ang kanyang ama na umiiyak habang naglilitsyon ng baboy. Ama, ano pong okasyon? Bakit po may handaan? Tanong ni Lolo sa ama. Nagtaka si Lolo dahil hindi tinugon ng kanyang ama ang kanyang mga katanungan. Pakiramdam rin niya, hindi siya nito naririnig o nakikita. Valentin, tapikin mo ng 3 beses ang kanang balikat ng iyong ama, utos ng kaibigan ni Lolo. Sinunod ni Lolo ang sinabi ng kanyang kaibigan. At nabigla ang kanyang ama nang bumungad siya sa harapan. Humagulgol ito at nagtanong sa kanya kung saan siya nanggaling. Ang buong akala nila ay patay na siya. 40 araw na siya di umanong nawawala na hindi naman niya mapaniwalaan sapagkat sa tansya niya ay oras lamang ang pagitan ng kanyang pagkawala. Ipinagpatuloy nila ang handaan bilang pasasalamat sa kanyang pagbabalik. Hindi na rin napansin ni Lolo ang kanyang kaibigan sapagkat abala na sila sa kanilang handaan. Mula noon, yun na ang huling pagkikita nila ng kanyang kaibigan. Matuling lumipas sa mga taon hanggang sa nagbinata na si Lolo Valentin. Halos limot na niyang nangyari sa kanya. Nagkaroon ng isang matalik na kaibigan si Lolo, si Berting. Berting, samahan mo akong mangharana kay Isabel mamayang gabi, aya ni Lolo sa kaibigan. Kinagabihan, maliwanag ang buwan. Dinayo nila ang baryo ni Isabel na may 2 kilometrong layo. Niyugan, mga punong kahoy at mga ilan-ilang kabahayan lamang ang kanilang nadadaanan at isang sapa. Narating nila Lolo Valentin at Berting ang bahay nila Isabel sa kabilang sapa. Masaya silang inesikaso ng pamilya ng kanyang nililigawan, lalo na ng kanyang katipan, at halos hindi na nila namamalaya ng oras habang lumalalim na ang gabi. Habang masayang nagkukwentuhan ang magkasintahan, ay abala naman si Berting sa kinakain itong napakatamis na nilagang kamote na binigyan nila ng kapartner na mainit na kapeng barako. Nang nagpaalam ng magkaibigan, ay pinigilan sila ng mga magulang ni Isabel. Doon na lang daw sila magpalipas ng gabi sa kanilang bakanting kwarto dahil wala raw sa kanila ang kuya nito at lumuwas ng Maynila upang magtrabaho sa construction. Dahil sa hiya, ay hindi magawang paunlakan ni Lolo Valentin ang anyaya sa kanila. Naiilang kasi siya, lalo na, at hindi pa niya gaanong kilala ang mga magulang ng kasintahan, bagamat mababait ang mga ito. Yumao na ang 2 magkaibigan. Bit-bit ni Lolo Valentin ang dala niyang gitara habang isang sulo naman ang dala ni Berting upang magsilbing tanglaw sa daraanan. Tahimik lamang na tinatahak ng magkaibigan ang daan pa uwi nang biglang may narinig na ugong si Berting sa bandang itaas nila. Valentin, naririnig mo bang naririnig ko? Kinakabahang tanong ni Berting.
Sabay na napatingala ang magkaibigan. At pagtingin nila, may lumulutang nakabaong sa kanilang ulunan. Sinusundan sila. Sa labis na sindak ni Berting, kumaripas ito ng takbo. Natisod ito sa batong nakausli sa tabing ilog at nalaglag siya sa tubig. Halos napaiyak na ito sa takot. Nanginginig sa ginaw dahil sa lamig ng tubig sa ilog, lalo pat malamig din ang simoy ng hangin sa kalaliman ng gabi. Dagdagan pa nito ang matinding takot na kanyang nararamdaman dahil sa nasaksihan. Nangangatal ang mga bagang nito at nahuutal sa pagsasalita na halos hindi na maintindihan ang kanyang isinisigaw. Hindi na napigilan pa ni Lolo Valentin nang tuluyan na siyang iwanan ni Berting. Tumakbo ito ng walang lingon likod habang papalayo. Kung gaano katakot ni Berting, siya namang kalma ni Lolo Valentin. Tinitingnan nitong maigi ang kabaong at inaabangang tumapat sa kanya. Kapag dakay biglang hinablot ni Lolo Valentin ang isang kandila na nakasindi sa ibabaw ng kabaong. Sa isang iglap ay biglang naglaho ang kabaong at namalaya na lamang niya ang sariling nag-iisa, tangan ang isang kandila. Dali-daling binagtas ni Lolo Valentin ang daan pauwi. Ikinatuwa pa ni Lolo Valentin ang nangyari sa kanila sa halip na mangamba at matakot. Nakangiti itong naglalakad mag-isa at binabaybay ang daan pauwi. Hanggang sa may naaninag siya sa bandang unahan. May isang malaking baka ang humarang sa kanya. Sinusundan ng higanting hayop na ito ang bawat galaw niya. Laking pagtataka ng aking lolo dahil kung ordinaryong baka lamang ito, aalis na ito kapag bubugawin. Tinakot pa niya ito na hambalusin ng dalang gitara. Kahit gabi pa ng mga panahong yon, nakikita ni Lolo ang mga nangyayari dahil maliwanag ang bilog ng buwan. Kaya napaisip si Lolo na isang engkanto ang baka na nasa kanyang harapan. At malamang sa malamang, ang pakay nito ay maagaw ang dalang kandila. Sinusundan siya ng baka at sinusuwag. Bumulong na siya ng orasyon ngunit hindi ito tumatalab, kung kaya naisip niyang kunin ang maliit na kutsilyong nakasuksok sa bewang. Pinutol ang kapirasong buhok at sinilab gamit ang dalang posporo na nakapanya sa bulsa. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na buhok at biglang naglaho ang baka. Nagpatuloy sa paglalakad si Lolo Valentin hanggang sa narating na rin niya ang kanilang tahanan. Agad niyang itinago ang nakuhang kandila. Kinabukasan, sinadya ni Lolo ang kanyang lolo na albularyo. Nagkwentuhan sila at nabanggit niya ang nangyari sa kanila ni Berting noong nakaraang gabi. Ipinagbigay alam din niya sa kanyang lolo na may nakuha siyang isang kandila sa ibabaw ng lumulutang na kabaong. Natuwa ang kanyang lolo at nagwika. "Valentin, yang kandilang nakuha mo, pinagkaloob yan sa'yo upang makatulong sa kapwa. Gamitin mo ito sa magandang pamamaraan sa panggagamot. Bihira lamang ang taong nagtataglay ng kandila mula sa lumulutang na kabaong at pili lamang ang pinagkakalooban nito. Para lamang ito sa mga taong may mabubuting kalooban at buo ang loob. Kaya ingatan mo ito, iho." Mula noon, ginamit na ni Lolo Valentin ang kandila sa pagtatawas. Nakikita niya anumang uri ng karamdaman ng isang tao. Nalalaman din niya kung ito ay kinukulam o
o pinagparayaan. At sa bawat sakit na kanyang nalalaman, may kung anong bumubulong sa kanya kung paano niya ito gagamutin. Nangangalap siya ng mga damo sa gubat na siyang ginagawa niyang panlunas. Sinusunod din niya ang bawat bulong na kanyang naririnig. Tinuturuan siya ng isang orasyon na kapag nabibigkas na niya ang mga ito, ay kusa na niyang naaalala kung alin ang nararapat na bigkasin. Tata Valentin, tulungan po ninyo ako. Bigla na lamang pong nanigas ang aking anak pagkarating ng bahay. Nalaman ko po mula sa isang nakatagpo sa kanya. Nakita raw siya na nakahandusay sa may paanan ng gubat. Nagpaalam lamang po ito na mangunguha ng kangkong sa may sapa, ngunit hindi na po nakabalik. Wika ng ama ng isang pasyente. Halika, amang. Buhay pa ang iyong anak, ngunit nasa panganib ang kanyang buhay. Hawak ng isang aswang ang anak mo, at yang daladala mo ay ipinagpalit lamang niya sa katawan ng iyong anak upang mamalikmata kayo. Alam ko kung sino ang may pakana nito. Samahan mo ako. Magdala ka ng isang garapong asin. Pagsamahin mo ang abo at asin at ilagay mo sa isang lalagyan. Utos ng lolo sa ama ng biktima ng aswang. Walang sinayang na oras sina Lolo Valentin at agad tinungo ang kubo na nasa kabilang bahagi ng ilog. Nadatnan nila itong walang tao at nakasarado ang pinto. Umikot sina Lolo sa may bandang kusina dahil malakas ang kanyang kutob na dito sa bahaging ito nakatago ang biktima. Pagtapat nila sa may kusina, may naulinigang munting hikbi ang ama ng biktima ng aswang. Isang batang humihikbi dahil namaos na ang boses nito sa pag-iyak. Bugso ng damdamin ng ama, tinadyakan nito ang pintuang kahoy sa kusina. Bumungad sa kanila ang isang batang nakagapos sa ilalim ng mesa. Agad itong sinaklolohan ng ama dahil ito nga ang kanyang anak. Akin ang dala mong asin at abo. Bilisan mong kalasin ang tali ng bata bago pa nila tayo datnan dito. Wika ni Lolo Valentin. Isinaboy ni Lolo ang dala nila sa buong kabahayan, kasabay ng pagtanim nito ng buhay na orasyon sa loob. Sinisigurado niyang hindi na makakabalik ang nakatirang mga aswang sa bahay na ito. Matagumpay sina Lolo Valentin sa ginawang pagliligtas sa batang biktima ng mga aswang at napagaling niya ito. Tungkol naman sa mga aswang na nakatira sa kubo, tuluyan na nilang nilisan at inabandona ang kanilang kubo. Wala na silang balita kung saan nagtungo ang mga ito. Ang lahat ng kaalaman ni Lolo Valentin sa panggagamot ay siya lamang ang nakakaalam. Hindi niya ito maaaring isalin sa iba dahil wala siyang kakayanan upang maramdaman ang tunay na budhi ng isang tao. Hindi na sayang ang panliligaw ni Lolo kay Lola Sabel dahil napangasawa niya ito at biniyayaan sila ng 2 supling, isang lalaki at isang babae. Ang naturang lalaki ay siyang ama ko. Matuling lumipas ang mga taon. Hindi na mabibilang pa ang mga napagaling ni Lolo Valentin. Napagaling niya ang may kulam, barang, paraya, nilason at maging ang inaswang. Tumanda na si Lolo, mahina na at nagkasakit. Ngunit hindi niya napapagaling ang kanyang sarili hanggang sa binawian siya ng buhay. Napapagaling man ng lolo ang mga may karamdaman, ngunit pagdating ng kamatayan, kahit siya mismo ay walang kakayanang pigilan ito dahil may mas makapangyarihan sa lahat.
Hindi na isali ng kaalaman ni Lolo Valentin sa panggagamot at ang kandilang ipinagkaloob sa kanya, isinama ito sa loob ng kanyang kabaong. Kasabay ng pagyaon ni Lolo ay ang tuluyan na ring pagbaon sa kanyang libingan ng kandilang nakuha niya sa ibabaw ng lumulutang na kabaong. Nang minsan naming dalawin ang puntod ni Lolo Valentin nung kanyang babang luksa, napansin namin ang bunton ng kakaibang mga bulaklak. Marahil, sa kabila ng aming kaalaman, patuloy pa rin siyang sinusubaybayan ng kanyang kaibigang engkanto at dinadalaw ang kanyang libingan. Maraming salamat po sa pagbahagi ng aking kwento.